Isa na namang astig na 2026 movie ang tatampok nating Tagalog recap ngayong araw mga Juan, at ito ay ang sci-fi thriller horror na ang Cold Storage. Ang pelikulang ito ay na-release ng Sony Pictures na pinagbibidahan ni Joe Keery, Liam Neeson at ng marami pang iba. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Noong 1979 ang Skylab Space Station na naglalaman ng daang-daang siyentipikong eksperimento ay aksidenteng bumagsak sa Earth. Inakala ng NASA na nakuha nila ang lahat ng nawasak na parte ng space station, subalit nagkakamali sila. 18 taon na ang nakakalipas sa kanlurang bahagi ng Australia. Ang lalaking si Enos mula sa bayan ng Kiwirkura ay tinawagan ng NASA pero ipinakausap sa kanya ng ahensya ang microbiologist na si Dr. Hero Martins na kasalukuyang nasa Rome, Italy. Sinabi ni Enos sa scientist na ang chemical tank na natagpuan noon sa Australia ay naglabas ng kakaibang bagay at ngayon ay nasa matinding panganib ang lahat ng lokal ng bayan nila. Makalipas ang 27 oras ay nakarating si Dr. Martins sa Kiwirkura at nakaharap niya si Major Robert Quince ng DTRA kasama ang partner niyang si Lieutenant Trini Romano. Pinaliwanag naman ni Martins sa dalawa na ang bumagsak na chemical tank ng Skylab sa Australia noon na naglalaman ng alien fungus na nakokontrol ang kahit anong nilalang ay nakuha ng isang lokal ng Kiwirkura. Pagkatapos ay dahil nagkaroon ng epidemya sa buong bayan ng dahil sa kumalat na kakaibang kemikal ay nagsuot ang tatlo ng mga hazmat suit. Hindi nagtagal ay nakita ni na Dr. Martins ang chemical tank ng Skylab na nasa tapat ng isang bahay. Ngunit napansin ng scientist na nakawala ang fungus sa tangke matapos itong linisin ng may-ari ng bahay. Subalit lingid sa kaalaman ng scientist ay nakatapak na siya ng alien fungus sa daan at kumapit ito sa sapatos niya. Kalaunan ay laking gulat ng tatlo na makitang nasa mga bubong pala ang labi ng mga lokal ng bayan na wasak na ang mga tiyan. Nasabi naman ni Martins na malaki ang posibilidad na pagkapit ng fungus sa katawan ng mga lokal ay nakontrol sila nitong umakyat sa bubong hanggang sa masakop nito ang buong katawan nila at sumabog. Agad na kumuha si Martins ng sample ng fungus mula sa tangke at nilagay niya ito sa container, ngunit ang fungus sa sapatos ng scientist ay nagawang makapasok sa katawan niya. Nang pinagpaplanuhan naman ni na Major Robert na sunugin ang buong bayan ay naging infected na si Dr. Martins. Pagkatapos ay inatake ng scientist si Lieutenant Trini upang makuha ang baril nito at upang matapos niya ang sarili. Maya-maya ay kinuha ng mga sundalo ang sample ng alien fungus bago nila pasabugin ang buong bayan. Pagkatapos ay dinala ng mga sundalo ang sample sa Atchison Storage Facility sa Kansas at itinabi ang alien fungus sa isang underground cold storage vault. Ngunit hindi nagtagal ay biglang nakatakas ang fungus mula sa glass cabinet. Sa paglipas ng mga taon ay ipinasarado ng gobyerno ang underground vault at ipinaupahan ang unang palapag sa isang self-storage company. Sa kasalukuyang panahon, ang security personnel ng Atchison Self-Storage na si Travis o si TK ay pinakiusapan ng manager na si Griffin na palihim na papasukin ang kaibigan niya sa storage facility nila kundi ay magkakaroon sila ng malaking problema rito. Ilang saglit pag-alis ni Griffin ay sinimulan ng bagong babaeng security personnel na si Naomi ang pag-inspeksyon sa mga storage room dahil nakakarinig siya rito ng kakaibang tunog. Maya-maya ang kliyente ng kumpanya na si Mrs. Rooney ay nais pumasok sa storage room niya dahil anniversary raw nila ng yumaong asawa niya. Matapos mapapasok ni TK si Mrs. Rooney sa storage room nito ay humalik ang matanda sa litrato ng asawa at nagtangkang magpakamatay pero naisipan muna niyang matulog roon. Sa sunod na eksena ng formal na nagkakilala sina Naomi at TK ay biglang nakarinig sila ng nagbibip na alarm sa isang pader. Minungkahi ni Naomi na wasakin nila ang pader upang makita ang loob, ngunit tumanggi si TK dahil posibleng matanggal siya sa trabaho. Pero base sa tato ng lalaki sa kamay ay na-realize ni Naomi na parte ng pagkalaya ni TK sa kulungan ay kailangang manatili siya sa pagtatrabaho roon. Samantala sa Raleigh, North Carolina,
Si Major Robert Quinn ay tinawagan ng sundalong si Abigail mula sa ahensya ng DTRA dahil na-detect nila ang pagtaas ng temperatura sa underground vault ng Atchison facility. Pero dahil malaki ang posibilidad na nakatakas ang alien fungus ay nag-request si Robert kay Abigail ng eroplano at maraming sandata upang mapuksa ang fungus. Maya-maya ay habang nakasakay na si Robert sa eroplano ng militar ay tinawagan siya ni General Jerebeck at sinabihan siya ng general na mag-imbestiga lang sa vault at gumawa ng report. Pero palihim na sinabi ni Robert kay Abigail na hindi alam ni Jerebeck kung gaano kapanganib ang fungus at malamang ay plano ng general na pigilan ang misyon niya hanggang sa huli na ang lahat. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Robert si Abigail na tawagan si Agent Trini upang matulungan siya nito. Sa kasalukuyang iyon ay dahil sa pagpupumilit ni Naomi kay T-Cake ay winasak nga ng lalaki ang pader at nakita nila sa loob ang isang malaking equipment na nagde-detect ng temperatura ng buong pasilidad. Nang namatay naman ang alarm ay inaya ni Naomi si T-Cake na bumaba sa underground facility ng gusali upang alamin kung anong nandoon. Pero agad na tumanggi si T-Cake dahil posibleng magkaroon sila ng problema sa gobyerno ngunit dahil madali uli siyang napilit ni Naomi ay hinanap nila ang daan papunta sa underground vault. Hindi nagtagal ay natagpuan ni T-Cake ang isang sekretong pinto papasok ng government facility na puno ng mga makalumang equipment. Natanong naman ni Naomi kay T-Cake ang tunay na pangalan niya at sinabi ng lalaki na Travis ang orihinal na pangalan niya pero hindi niya alam kung paano niya nakuha ang palayaw na T-Cake. Hindi nagtagal ay nakita ng dalawa ang napakalalim na tunnel papuntang cold storage vault at kahit nag-aalinlangan ay bumaba sina T-Cake rito. Maya-maya pagbaba nila sa underground vault ay napansin ni T-Cake ang isang classified na silid at sa sobrang pagtataka ay binuksan niya ito. Ngunit labis na kinagulat ng dalawang makita roon ang grupo ng mga daga na napapalibutan ng berdeng fungus. Nakita pa ni Naomi na maging ang katabing cold storage ay nababalot na ng fungus at nagmadaling lumabas ang dalawa ng silid. Samantala ang alien fungus na kumalat sa cold storage ay kinain ng isang ipis. Mabilis na naging infected ang ipis at gumapang ito palabas ng gusali. Kalaunan ang ex-boyfriend ni Naomi na si Mike ay napilitang pumunta sa harap ng Atchison self-storage dahil aksidenteng nabaril niya ang pusa nila. Ngunit biglang nasagasaan sa daan ni Mike ang infected na ipis hanggang sa gumapang ang fungus sa patay na pusa na nasa trunk. Napansin ni Mike ang malakas na pagkalabog sa trunk ng kotse at pagbukas niya rito ay laking gulat niyang makitang buhay pa pala ang pusa ngunit infected na ito ng berdeng fungus. Pagkatapos ay umakyat ang pusa sa gusali at pagsabog ng katawan nito ay tumalsik kay Mike ang fungus at sa iba pang hayop. Kalaunan ng tuluyan ng naging infected si Mike ay naisipan niyang kunin ang baril niya sa kotse at kasama ang isang hayop ay pinasok ng lalaki ang self-storage. Sa sunod na eksena pagbaba ni Robert sa military base ng Kansas ay sinalubong siya ni Agent Trini. Sa kasalukuyang iyon ay nalaman ni Naomi na ang Department of Threat Reduction Agency o ang DTRA pala ang dating nagpapatakbo sa gusali. Subalit paglabas ni T-Cake ng vault ay nakita nilang nakapasok ng gusali ang isang hayop at ang isa pa ay biglang nawasak ang buong katawan pero nagawa nilang makapagtago sa tabi. Pagkatapos ay lumapit si Mike sa dalawa at galit na binaril niya sila pero mabilis na nakapagtago si T-Cake sa isa sa mga storage room. Ngunit habang hinahanap ni Mike si Naomi sa paligid ay biglang nakagawa ng ingay sa silid si T-Cake at nang bubuksan ni Mike ang storage room ay nagmadaling sinarado ng lalaki ang pinto na kinaipit ng kamay nito. Hindi nagtagal ay nalaman ni Naomi sa internet ang contact number ng DTRA at nang tumawag siya sa ahensya ay si Abigail ang sumagot sa kanya. Agad na ipinasa ni Abigail si Naomi kay Robert at sinabi ng babae sa kanya ang sitwasyon sa gusali. Pero pinayuhan ni Robert sina Naomi na huwag hayaang mapadikit sa kanila ang fungus at pansamantalang manatili sa storage room hanggang sa makarating siya ng gusali. Hindi nagtagal ay pumunta sina Robert sa bahay ng anak ni Trini upang kunin roon ang naitagong sandata ni Robert laban sa fungus. Pagkatapos ay nagpaalam na si Trini kay Robert dahil hindi na siya maaaring sumama sa misyon niya. Maya-maya ay bumalik sa Atchison self-storage si Griffin kasama ang grupo niya upang magnakaw ng mga kagamitan. Subalit laking gulat na makita sa loob ni Griffin ang wasak na katawan ng hayop at ang malaking butas sa pader. Kahit naman hindi makita ni Griffin si T-Cake ay sinimulan nilang nakawin ang napakaraming TV sa isang storage room. Pero matapos ang matagal na paghihintay ng dalawa ay inakala ni T-Cake na hindi pupunta roon si Robert at napagdesisyonan niyang tapusin si Mike upang mapigilan ang pagkalat ng fungus. Sumama si Naomi kay T-Cake, subalit nakita nila si Mike sa daan na biglang sumuka ng fungus sa mga kasamahan ni Griffin at sinarado niya ang storage room. Pero agad na binaril ni Mrs. Rooney ang ulo ni Mike at malakas na sumabog ang katawan nito sa harap nila.
Nagmadaling pinaalis naman ni T-Cake si Mrs. Rooney ng gusali, ngunit agad na nakita siya ni Griffin at tinutukan siya nito ng baril. Subalit ang isang kasamahan nila ay umalis ng lugar dala ang mga TV at biglang kumalabog ang storage room kung nasaan ang mga infected na kasamahan nila. Pero nang sinabihan ni Griffin si T-Cake na buksan ang storage ay nilock pa ito ng lalaki at inatake ni Naomi ng fire extinguisher si Griffin. Mabilis na lumabas sina Naomi sa emergency exit, ngunit binigay ng mga kasamahan ni Griffin ang susi ng storage room kung saan sila nakakulong. Pagbukas naman ni Griffin ng storage ay laking gulat na makita ng lalaki na bahagyang nagbago ang itsura ng mga kasamahan nila at ang isa ay biglang sumabog ang ulo sa loob. Pilit na sinabihan naman ni Griffin ang dalawa na lumabas na ng gusali. Ilang saglit ay nakaharap ni Naomi si Robert sa harap ng gusali at dahil sina Griffin na lang ang nasa loob ay inatasan niya ang dalawa na pasabugin sa underground cold storage vault ang nuclear bomb na dala niya. Kahit palabis na nag-aalinlangan sina Naomi ay pinagsuot ni Robert ang dalawa ng hazmat suit bago papasukin muli ng gusali. Agad na natunto ni T-Cake ang napakalalim na hagdan at ibinaba nila rito ang nuclear bomb. Habang si Robert ay binutas ang mga gulong ng mga sasakyan sa labas upang walang makatakas ng lugar. Pero gamit ang satellite ng DTRA at sa tulong ni Abigail ay nagawang makita ni Robert sa likod ang isang infected na kasamahan ni Griffin at mabilis na binaril niya ito. Ngunit biglang bumagsak si Robert dahil sa pananakit ng likod niya pero pilit na binaril niya ang mga motor ni Griffin sa labas. Paglabas naman ni Griffin sa pinto ay agad na pinagbabaril niya ang isang infected at nang bumangon pa rin ang lalaki ay tuluyang tinapos ito ni Griffin. Ngunit napansin ni Griffin na naubusan na ng bala si Robert pero nang tatapusin siya ng lalaki ay dumating sa lugar si Trini at mabilis na binaril niya sa katawan ang kalaban ng ilang beses. Hindi nagtagal nang naset na ni T-Cake ang nuclear bomb sa vault ay nakita nilang nagsimula na pala ang timer nito at nagmadali silang bumalik sa taas. Kalaunan ay nakasalubong sa daan ni T-Cake ang isa pang kasamahan ni Griffin pero agad na pinagbabaril ito ni Naomi. Paglabas ng dalawa sa gusali ay nagmadaling sumakay ang grupo sa kotse ni Trini upang makalayo ng lugar. Ngunit hindi pa sila nakakalayo ay sumabog na ang nuclear bomb sa cold storage vault ng napakalakas na kinawasak ng buong pasilidad at kamuntikan pang maabutan ang grupo ng pagsabog. Makalipas ang ilang araw ay habang nasa ospital si Robert ay binisita siya ni Abigail at binunyag nito sa kanya na Ishani ang tunay na pangalan niya. Nasabi pa ni Ishani na binunyag niya sa media na pinigilan ni General Jerry Beck ang misyon ni Robert na mapuksa ang alien fungus sa Atchison Storage Vault. Maya-maya sina T-Cake at Naomi ay nag-date sa isang parke kasama ang anak ng babae. Kinuwento naman ni T-Cake kay Naomi na sa sobrang hilig niya noon sa T-Cake ng tiyahin niya ay binansagan siya ng lahat na T-Cake. Mula noon ay iyon na ang tawag sa kanya at walang nagtanong sa orihinal na pangalan niya maliban kay Naomi. Sa kasalukuyang iyon ay mula sa isang grupo ng mga usa ay may naging infected pala at patuloy na nagkalat ng alien fungus. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.